Alright, dito tayo ngayon sa Ashuela Cove, kung saan pamamayari ito ng Ayala and Alcantara joint ventures. Pero ang topic natin for today's video is tungkol sa mga Ayala and Duterte. Ito yung observation ko lang din naman, baka nagkataon lang or coincidence, no? Or baka sadyang tama yung observation ko na ito mga Ayala family ay sila, makakaligasan. So makakaligasan sila, kaya maihahalin tulad ko sila sa mga Duterte. Ito mga Duterte din kasi maliban sa basta total package ang mga Duterte, so hindi sila kurakot, mayroon silang puso sa mamamayang Pilipino, sa buong bayan, bansa, lahat sa buong mundo. Yan na nga, makakalikasan din sila. Sila yung nakilala ko lang ng mga leader politician so far, sila pa lang na hindi sila nagpuputol talaga ng mga punong kahoy, itong mga Duterte, para lang maipatayo ang isang establishmento, isang building, o yung isang infrastruktura. Hanggat maaari ba, na hindi masagasaan, hindi mapipinsala yung mga pananim, punong kahoy lalo na, ginagawa na ng paraan yun, para maisalba. So yun na nga lagi kong sinasabi, paulit-ulit. Siguro yung iba dyan na mga kakapanood sa akin lagi, nabibingin sa kasabi kong itong mga Duterte tagahanga nga ng asin, dahil sa kantang hindi nakakasira, hindi masama ang pag-unlad, basta hindi ito nakasira ng kalikasan. So ito Ashuela Cove, Ayala family. So ang Ayala, kung kayo ay naglalakwat sa buong Pilipinas din, mahilig kayong gumala, so meron mga mixed use development township itong mga Ayala family. So kung napapansin ho ninyo, diba, ang hilig nilang mag-preserve ng natures, ang hilig nilang mag-cultivate ng mga punong kahoy, mga halamanan. So nakakatuwa siya. So tingnan natin for example ang Ayala sa May Makati, diba, ang ganda ng park nila, ang ganda ng mga daanan, mga hallways, talagang may mga punong kahoy yan. Kung pwede lang siguro pati yung mga building lagyan ng mga punong kahoy. So dito naman sa Davao City ganito rin, may mga din sila punong kahoy. So ito ang Ashuela Cove ng Ayala, and meron silang panibagong gagawin, project naman sa Davao City sa may Toril Poblacion. I don't know kung Toril Poblacion ba yun or barangay ng Toril District sa Davao City pa din, na 139 hectares ang kailangan i-develop na lugar. So ang galing, so nakatuwa siya para sa mga Davaoenyo. Such a blessings yun, kasi yun, mga young professionals natin, mga fresh graduates, no need to go to Cebu or Manila. I don't know kung yun nga Cebu in Manila, yun naman talaga ang pinapuntahan for internship o mga intern, mga practicumers. So dyan nagpupunta sa mga lugar na yan. Pero this time I think Davao City can stand on their own, na hindi na kailangan pang pumunta sa ibang lugar para lang maka-experience or job experience, ganun, para sa mas future pa nila na this hard position. Anyway, so Ashuela Cove tayo dito, lakad lang tayo, tapos pakita ko sa inyo yung kailang theme ng mga township nila, which is very common and very common and ano ba tawag dyan, parang isa sa mga trademark nitong mga Ayala, ang punong kahoy. Galing lang, nakakatuwa, diba? So Davao City is makakalikasan. Kung makikita nyo na naman kapag nasa aeroplano kayo, palanding pa lang sa Davao City, talagang may mga green talagang may kita, may mga greeneries pa rin na makikita, sobrang dami. So may iba kasi yung syudad na puntahan ko, wala puro gusali, hindi naman sila nagtatanim ng mga punong kahoy. So dito sa Davao, balanse kami dito na yun nga, ang tanawin magaganda. Siyempre na-impress tayo sa mga architectural structure, pero hindi rin pwedeng puro lang ganun, so dapat may mga natural na mga halaman o mga pananim din. Maganda, di ba? Ganda. So dabis ang Ayala, nakakatuwa. Oligarch man maituturing ang Ayala, pero kahit paano lumalaban sila ng patas. Hindi ko alam, lumalaban ba ng patas. So hindi ba sila tax evaders? I think hindi naman siguro, para hindi na kailangan ang maging tax evaders hanggat hindi na sila iipitin or pupolitikahin ng mga nasa gobyerno. Yun lang naman talaga problema ng mga business owners, yung mga negosyante, yung mga taga-gobyerno.
So pag hindi ka hindi sila tax evaders, alam niyo bakit? Kasi hindi sila natamaan nung time ni Tatay Digong, di ba? Sino ba yung mga tax evaders dati ng mga negosyante sa time ni Digong na nasagasaan talagang malala, ano? So ito yung ABS-CBN, Mighty Corporation. Sino pa ba? Mighty Corporation, Maynilad, no? Tsaka yung PLDT. Sino pa ba? Marami, no? Marami mga yun, Losyotan ng PAL. Hindi lang natin alam kasi hindi nga binabalita. Alam niyo naman na sa time ni Digong, social media lang talaga yung yung kanyang tools, yung kanyang machinery para maipaabot ang mga good news and information sa madlang people. Pero dito sa mainstream media wala tayong maasahan. So syempre puro black ops yung mga yan, black propaganda operation, mga pinagagawa nila. So I think Ayala is nananatiling isa sa may pinakamataas na may dignidad, no, sa larangan ng mga negosyo. Isa sila sa may pinaka reliable na mga negosyo di ba? And at the same time, isa rin sila sa may pinaka saan ba tayo dadaan? Kasi papunta ng mga promenade, ilalakad ko lang kayo dito, tour. Saan ba mas maganda? Parang dito yata. Sige, dito tayo dadaan papuntang promenade kasi lalangapin ng hangin, presong hangin dun sa gilid ng dagat. And at the same time ay pagkita ko sa inyo ang tulay na under construction, Davao Samad Island connecting bridge, diba? So Ayala and Davao partner. Actually marami ng Ayala sa Davao City, no? Meron tayo ito nga, Azuela Cove. Meron silang sa may Bahada. Ano pa ba? Yung Abrisa Tower. Abrisa sa may CM Recto. Pangatlo. So yung sa harap ng Abrisa, syempre isasama na natin yan, no? Within the vicinity. So far tatlo pala yung bilang ko ng Ayala dito. So ito yung Azuela Cove. And yun na nga, Abrisa. Tapos Ayala sa may Bahada sa tatlo. Tapos pang-apat yung proyekto nila ngayon sa may Toril. Laki nun na 139 hectares. Grabe nun, laki nun, lawak. So syempre may kinabang din yan mga Pilipino ng mga taga Davao, Mindanao. Pwede rin mga taga Visayas kung gusto nyo pumunta ng Davao din, welcome kayo dito. Basta yung inyong kadugdutan, yung pagiging adik, iiwanan nyo sa lugar ninyo, ha. Huwag yung dalhin sa Davao kasi wala kayong dito, lugar para sa mga ganong gawain. Diba? Ang ganda ng nung Ayala, gagawa ng mga proyekto, talagang conserving the mother nature. Talagang tumutulong sila na makapag-provide ng oxygen. Tapos hindi sila madamot, no? Siyempre. Pero ganoon naman lahat ng mga townships. Mga hindi madamot, like open siya for public pupuntahan. Kumbaga private property man siya, pero pwede lahat mag-access. Tenant man, customer man, o ano pa man, consumer. Basta lahat pwedeng pumunta at mag-access sa lugar nila sa kanilang mga facilities and amenities. Walking lang tayo dito. Exercise sa umaga. Dito maraming mga nag-jogging early as sa mga alas 5 ng umaga. Yan. Walking para exercise. So hindi natin to isasama sa mga parks ng Davao City kasi hindi naman to government project, it's private property. Diba, ganda lang, no? Kala mo talaga wala ka na sa Davao City kasi nga parang bundok ang style. May mga punong kahoy, may mga damuhan pa sa gilid. So malaking pa to dito, no? Area, hindi pa siya na-develop. Matagal pa natapos. I mean, matagal pa silang parang
Mabagal yata ang galaw. Di ko alam bakit. Hindi naman pwedeng sabihin wala ng pera itong ano, Ayala. Kasi ano yan eh. Isa yan sila sa pinaka may naipundar na talaga ng mga negosyante, ng mga developers sa Pilipinas. Ayala family. At ditong area na rin to, ginagawa rin to ano, no, parang driving nito, driving lesson. May mga nagda-drive test dito, nag-aaral. I mean, dito nag-i-ensayo ba, nagpa-practice mag-drive. Dito tayo para explore natin ang area dito sa lugar, kung ano meron. High Street. So ano din siya, no? Hindi na siya masasabing, hindi siya masabing BGC ng Davao, or parang little BGC Davao version, kasi wala na daw dito yung ano, yung hospital na St. Luke's. Lakad lang tayo dito. Tour lang to ha, sa umaga. So kaya dyan, upo lang kayo sa inyong kama, sa inyong upuan, tapos ako nang bahala sa inyong magtutour. Itong dinaanan natin ngayon na daan to, hindi to open dati. Wala pa tong ganito, hindi pa to develop. Ngayon okay na siya. Meron na siyang panibagong racetrack or track para sa mga magja-jogging, walking. Tama nga, hindi nga to dito dati. Hindi pa to open or hindi pa to develop. Ngayon meron na oh. So yan ang benepisyo ng isang matapang, matalinong desisyon ng inyong mayor. Yung advocacy, yung ano dito, yung policy, no? So kailangan may polisiya talagang matindi ang inyong mayor para mas lalong mapayaman ang inyong syudad. So yun nga, every decision counts talaga yan. So dapat may impact. So for example, kay Tatay Digong, meron siyang dineclare na drug war. Nag-declare siya ng drug war, ano pa, anti-smoking, basta lahat no, ng mga anti ginawa niya sa Davao. Saka may karampatang parusa, hindi yung basta declaration lang, hindi yung basta kay polisiya lang na wala namang pangil. So dito sa Davao City, meron talagang pangil ang mga Duterte sa pagpapa-implement ng batas. Oo, batas is batas talaga dito. Kaya ang nangyari, ano siya, strictly prohibited dito. Basta ano siya, sinusunod talaga ng mga madlang people, hindi lang ng mga taga Davao City, maging mga taga ibang lugar. Aminin natin, kayo mga hindi taga Davao, pag pupunta kayo ng Davao City, di ba, nag-iingat kayo, no? Kasi alam niyo sa Davao City, walang sinasanto dito. Kahit foreigner, pinapanguya ang ano eh, yung cigarette butt. So walang sinasanto mga Duterte. Pagdating sa batas talaga, si BP Sara nga nahuli, natikitan sa ano. Pero di naman sadya niya lang talaga yon para i-test niya ang kanyang mga tauhan, yung kanyang mga empleyado, taga City TMO or City Traffic and Transportation Office, tama ba yun? City TMO Management Office. So sinubukan niya lang yun kung hanggang saan yung tatag at prinsipyo ng kanyang mga empleyado, kung susundin ba talaga nila yung tungkulin nila or hindi, no? Kung sila ba ay huhuli ng mga malalaking isda or hindi. So kayo, nag-iingat kayo, no, every time pumunta ng Davao City. So what more mga taga Davao City. Pero kami sa mga taga Davao City, wala na kami sa puntong kami nag-iingat. Hindi na namin kailangan yun kasi normal na sa amin yun dito, na wag mag-iossi kung saan na lang. Baka baka di namin kailangan mag-ingat na baka mahulihan kami or matikitan.
Kasi alam na namin dito yung Davao ay ano talaga, no, stricto kami dito. Tsaka gusto namin, kami mga taga Davao, no, nakikiisa kami sa layunin ng aming mayor. Yun ang kasabihan nga nila na kumbaga hindi magagawa ng gobyerno pag hindi makikipag-isa ang mga tao dito. Ganun yun, no. So, no, Ayala, mga Duterte, mga kalikasan, hindi nila pinapabayaan ng natin, Mother Nature, Mother Earth. Kailangan talaga makapag-tanim ng mga punong kahoy. So kayo, dyan lang kayo, upo lang kayo dyan sa inyong mga kusina. Ito ay 23 hectares pala, no, sa mga hindi nakakaalam dyan. 23 or 22 hectares itong si Ashuela Cove. Tapos dito matatagpuan ang pinakamahal ng mga condominium. Yan, oh, yung dalawa na yan. The most expensive condominium unit sa Davao, Mindanao. Hindi ko alam kung may mahal pa ba. Ano yan? Billionaires Row, no? Sir Leo, shout out. Billionaires Row daw kung tawagin niya, no, ni Sir Leo Sanyega. Pero syempre ganoon naman talaga, no. Hindi ka naman pwedeng bibili dyan ng unit kung hindi ka bilyonaryo. Tsaka pag bibili ng mga condo unit, kailangan talaga ng ano yan, background checking. Hindi ka pwedeng hindi ko alam kung ang congressman, syempre magkano sahod ng congressman, no? 200, sabihin natin 300,000 per month. So 3 million yung magkano ba yung ilang milyon? 30 million. Ilang bubo ko sa mata. Sa mga 3.6 million ang kikitain ng congressman. Tama ba? Oh. So 3.6 million ang kikitain ng mga congressman sa kanilang sahod sa loob ng isang taon. So paano niya ma-afford to, di ba? Pero syempre wala makapangyarihan ng mga congressman. Walang magagawa ang siguro maganyan batas-batas, no? Kasi pwede ka mag-initan, for example Ayala, I don't know, akin na naman to, ha. Siguro pag ako sa Ayala tapos sasabihan ko na ay bawal kayo dito, Sir Saldico tsaka Martin Romualdez, Sir negosyante din kasi sila pala, no. Sige, may negosyo pala sila, sige pasok sila. Si ano na lang, si Arjo Atayde, hindi, may artista rin kasi yun, so possible din kumikita din siya ng 100 million sa buong trabaho niya. Baka meron siyang naipon na 100 million na yan, pwede niya pambili ng unit. Sino ba bang mga dyan? JJ Suarez na lang. Sino yun? Si J. Suarez, David J. Suarez ng ng Lucena City. Yung dangas ba? Yung kalbo, yung mahaba ang noo, na sobrang nanggagalaiti, nanggigigil talaga siya sa galit at inis kay BP Sara Duterte. Yun kasi nga mga magnanakaw sila. Alam nila na si BP Sara ang bobura sa kanila sa Pilipinas. So yan, hindi makakabili ng dyan si JJ Suarez kasi wala naman siyang negosyo. Si Saldico meron silang construction firm. Si Martin Romualdez naman meron naman siyang meron siyang mga mining corporation, no? Mga minahan. So ito na, nilakad natin. Maganda talaga to mag-exercise, maglakad-lakad kasi siya, mataas na mahaba ang lugar. Tapos ang pinakadulo nito ang Seaside Promenade. Hindi na rin advisable or hindi na siya ideal na maglakad sa gantong oras dito pala ng alas 8. Na mainit na siya. Although malamig yung hangin, presko din naman. Pero siyempre direct from the sunlight, nakaka-sunburn na yan. Sunscreen dapat, no? Payong pwede rin. Ayos, no? Ganda talaga dito mag-jogging pala, o kahit walking lang, no? Solve na. Ganitong ginawa natin. Hindi ko inasahan to na ako'y pagpawisan at ako'y makapag langhap ng hangin dito na presko. Nakapag-vlog pa, no? Naisama ko pa kayo na ituro. Ang galing. Ayala Land Premier.
So Ayala Duterte equals kalikasan, progress and ano, Duterte Ayala is common, no? Meron silang commonalities, progress and ito, Mother Nature. Oligarchs. Ano pa bang mga negosyo ng Ayala maliban sa mag-develop sila ng mga lugar gaya nito? Ayala Company. Okay, Ayala Mall. Sabi, ganda ng hangin. Sarap ng buhay ng mga nakatira pala dito, no? Pagising nila sa umaga, bubungad yung ano, Ocean View, Island Garden City of Samal, Davao City. Kabuuan, no? Tama, 360. Kitang-kita nila. Dapat meron silang ano, telescope or ano ba yan? Telescope. Ayan, telescope nga tawag yan. Para makita mo yung ano, malayong lugar na. Ano yun? Thumbnail. Pedestrian and joggers. Bawal pumarada. Oo, stop ng hangin. Okay, di ako sure ha kung makakapasok tayo dun sa promenade area. Pero parang may nakaharang yata. Tingnan natin kung pwede pa. Sabi ng nanay ko ay ano daw, hindi daw makapasok dito. Kumbaga pwede na daw pumunta dito sa hapon ha. Pwede daw tumambay dito sa hapon, papasok pag kahit walang bibilhin 500 pesos sa grocery store. Or somewhere sa kailang ano, commercial area. Di ako sure, di ako sigurado. So better na magtanong kayo dun sa gwardiya pa rin. Ngayon tatanong natin ngayon, no, para alam natin. Kasi pumunta ka dito, hindi umabot ng 500 pera mo. So hindi mga purchase ng ano, mga 500 pesos din sa labas para makapasok. Yung 500 peso na binili mo, pwede na makapagpasok na ng ano, 4 katao. Dito tayo sa ano, Ashwila Cove. So natapos na nating ikutin, libutin. So yan na nga, Duterte and Ayala ay magkapareha ng advokasya. Panatilihing malinis ang hangin, presko, tsaka syempre maipagpatuloy ang progresibo ng isang syudad at ng mga tao. Seaside Promenade. Sarap ng hangin, grabe. Pwera usog. Private property na to dito, hindi na to kasama sa bilang ng mga public parks sa Davao City Government Office. Ganda dito. Matagal din nakabalik, no? Kailan ba tayo dito? Ganda ng lugar. May mga nagsabi pa na
kapag ka ikaw na yan dito sa lugar, hindi mo ramdam na nasa Pilipinas ka. Parang ibang bansa daw. Diba? Parang sa totoo lang nakalungkot isipin na tayo mga Pilipino ay parang ang baba ng tingin sa ating mga sarili at mga bagay na meron tayo dito sa ating mga lugar. Kasi kailangan pang maging kamukha sa ibang bansa para masabing maganda ang ating lugar, no? So kailangan maging para dapat ano siya, no? Kailangan mo na yan maging mukhang Singapore, mukhang maging Dubai, Japan, no? Ano pa mga bansa yan para na masabing maganda. So ito na yun, no? Ashuila Cove. So hindi ka magsisisi na magpakapagod kang maglakad dito papasok paloob, kasi ito rin naman ang yung ano makikita, dadatnan na view. Island Garden City of Samal. Yan, pinakamahal 12-star hotel and resort and beach resort, o ano matawag dyan, restaurant. Okay, so we're done, no? Thank you for watching at nakaharating na tayo sa pinaka dulo. Thank you. Tsaka ganda ng dagat namin dito, malinis. Dito nga ginanap yung Ironman 70.3. Ito yung naglangoy sila. Malakas ang current pero mahalaga malinis. Wow, 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 ganda. So ano sa tingin nyo, maganda ba siya? Kaya ba isasunodin dito at maglakad? Sasundan nyo ba yung mga ginagawa ko? Try nyo, ganda. Talagang mag-enjoy kayo kasama pamilya, barkada na pwede dito. Tsaka pagkahapon naman, okay, ano din, meron silang tawag na picnic, sunset picnic, picnic sunset picnic, gano'n, no? Basta bibili kayo ng 500 pesos. Huwag muna natin pakinggan yung nanay ko na sinabi niya pwede na daw pumunta dito na walang kailangang i-purchase na worth 500 pesos. Kasi open na daw talaga siya. So saan na, pero syempre provide magano pa rin kayo, prepare kayo ng 500 pesos just in case ba na mali or hindi totoo yung sinabi ng nanay ko. So hindi naman ako kasi basta-basta naniniwala pag hindi ko masubukan sa akin sarili. So yan lang siguro. Thank you for watching. Next nating i-vlog ay ang under construction na tulay sa Davao City in Samal connecting bridge or bridge connector.